Kahit di nila, nagpan ka na lang eh. Or dumaan ka, nag-shoot ka. Maaamoy nila maasim yung videographer. Pwede ba naman yun? Na kapag videographer ka, kapag professional videographer ka, if you want to actually meet new people, pala yun, napabili ako. Siyempre, isa sa mga investment na dapat meron ka as a videographer. Sale! Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so, honestly today, chill vlog lang muna tayo. As in, literal, chill lang. Laylo muna tayo sa medyo mga technical aspects. Pero, meron akong mga bagay na gusto kong pag-usapan dito. Dahil napansin ko na kung saan siya nalulobat actually. And, baka mamaya, basa tayo ng comments ng mga Martians na nag-comment sa vlog natin yesterday. Pero chill muna tayo. So, try nga natin mag-transition. 3, 2, 1. Ito na kami sa South Mall. Grabe, gutom na ako. Ang lala ng traffic. May SM Bacoor naman kasi, nag-South Mall pa kayo. Ang aarte nyo. Fudge, gutom na ako. Gutom na ako guys. Dito kami sa paborito namin. Paborito ko actually, hindi niya paborito. Vlog ko daw muna, gutom na ako. Punyeta. Kain na. Special to. Oh my God. Kutsarahin na kaya? Papalit ako ng hawak. Meron silang pa-activities habang naghihintay ng pagkain. Dito mo ibubuhos yung galit mo. Oo, yung gutom mo dyan. Walang katapusang favorite. Muntik na masira yung araw niya sa donut. Ang haba kasi ng nung parang ang tagal bago tawagin. Tapos isang box lang naman. Hindi ko pwede ang kinakatagal nila. Kasi busy. Ang bakit kasi iniipon. So sabi ko titingin lang kami. Pero parang nagkaroon ako ng onting wardrobe update. Bagong signature na kulay. Kasi usually black, gray, green, red. Pero red naman eh. Red, black. Ayun. Lagi naman yun ang kulay ko eh. Pero naka-pink ako ngayon. Hindi man siya parang Parang peach ba yung kulay? Paborito ko naman ng peach. Sa baba pa yung girls. Okay. Okay. Pero ang pakay ko talaga dito, humanap ng mount para sa X5. Anak, just look through anything you want lang ha. Nandito lang ako. Sumingin ka lang kung anong gusto mo dyan, anak. Alam mo naman tayo sa Lasal. Ang pangarap ko no. Actually, pangarap ko talaga mag-shopping ng pipiliin mo na lang yung gusto mo tapos hindi ka natitingin sa presyo. Pero kasi sale ngayon guys eh. So talagang pag sale doon ako bumibili talaga. Lagi ko yung sinasabi guys sa mga tao. Bumili lang kayo pag sale kasi mas mura. Yeah? Budget friendly finds. Quality pero alam mo yun, sale. Ewan ko kung isasama ko ba ito sa vlog. Napakalayo ng niche na yun. Camera enthusiast, bigla nag-shopping. Well, daily naman to eh. So, anything goes. Any genre goes. Tingnan mo kung gaano ako kagaling.
garage. Ha? Grabe oh. Daming bath bomb. Angas nito. Bath bomb to. Ha? Cheesecake. Maliligo ka na lang pagkain pa rin iisipin mo. Hoodie? Ha? Oo, actually. Ano yan? Kutsinta. Ito, cute oh. Oo, popsicle. Tinahan nila hulma sa yung bath bomb, hinulma. Well, para lang naman to sa may mga bathtub eh. Ito oh. Ano yan? Donut na naman? Wow. Donut na bath bomb. Dito yan sa ano, Las Piñas, South Mall. Well, may store sila na ganito. Ang dami oh. Grabe oh. Hindi ako napapansin ng guard guys. Ayun, may guard dun sa may dulo. Pero ito lang ako. Yan. Mamaya papakita natin yung pangalan ng store. Hindi ko lang tawag dito. Baka trip nyo. Para siyang Miniso na may pagka... Dun sa bandang dun mga laruan. Tapos dito mga sabon. Pagkain. Parang Miniso na pina-OA. Na kakaiba. Oh. Pati sinulid. Hindi pala. Medyas. Ha? Body spray, seasonal supplies, ladies razor. Hindi ko alam ba't binablog ko to guys. Ano store ba tawag dito? Ayan. Ha? Coke na naman. KKV. KKV pala tawag eh. Yung blind box, muntik na ako dyan kanina oh. Dyan sa blind box, may natitripan ako na akala ko Pokemon, tapos yung pala hindi. Diba? Sino nagsabi guys na artista lang ang pwedeng mag daily vlog ng personal na buhay? Ito yung sinasabi ko. Hindi nyo dapat ginagawang big deal yung mga gantong bagay. Pwede nyo naman i-vlog eh. Malay nyo may maka-discover sa inyo, may magtanong, may mag-comment, diba? Pero low-key lang. Low-key lang ako sa Action 5, promise. Pala yun, napabili ako. Siyempre, isa sa mga investment na dapat meron ka as a videographer. Sale, underwear. Pero ibilan natin si Bossing ng sapatos kasi well, para sa work, ako rin para sa work. Usually ganito naman kami kaya kami nabili. Well, kaya ako siya binibilan din for work purposes. Kahit ako, damit for work. Pero syempre, alam mo yun, ito na yun eh. Hindi pwedeng, well, sa larangan ngayon, ay may share pala ako sa inyo. May share ako sa inyo. Wait lang, mamaya share. Napakasimple lang na tong babaeng to guys. Hindi yan maluhop. Ako lang talaga mahilig mong spoil. Okay, so Martians, basically we're back here and bumili ako ng medyas. Bago. So isa sa mga malulupit na investments, dapat natin pag-usapan ng mabilis lang naman. And I had this crazy idea. Right now, well, basically right now, tinesting ko tong setup na ginawa ko. Ipapakita ko sa inyo. Nasaan ba yung Osmo? Yun. Ipapakita ko sa inyo in a bit. Like right now. Ginawa ko si Osmo Action 5 naka semi-professional setup. Well, actually parang sineryosong setup. Properly exposed, currently using 4K 24 Rocksteady Plus. Pwede ko pala siyang i-off, wait lang.
Yan, okay. Naka-rock steady na tayo. Tapos, 4K24. ISO 400. Tapos, meron akong kinonekta. Papakita ko sa inyo. Ano nangyari dito? Yan. Okay. So, sa nakikita nyo, ito yung Osmo Action. Tapos, nandito yung Comica VM40. Nakakonect siya through a USB-C to USB-C. Tapos, ang ginawa ko, syempre, meron din Godox ML100 by. Hindi ko alam kung ilang percent. Ayusin ko pa siguro to. Tsaka yung lighting situation dito, temporary pa lang yan. Alam niyo naman kapag nag-ilaw tayo, diba? So, ang ginawa ko rin, ito yung kakaiba dito. Naglagay ako ng boom mic, si Comica VM40 natin. Ginawa natin siyang boom mic. So, what you're hearing right now is the Comica VM40 na naka-boom. This is like a small table setup na parang okay, I think it's workable, 'di ba? Ayan oh. Papakita ko sa inyo wide version. Teka, kabit natin yung wide lens. Si Osmo Pocket talaga behind the scenes. Ayan siya. Wait lang. Papakita ko sa inyo yung setup buo. Ayan. May boom mic. Osmo Action. May preview monitor ako dito. Pwede. Tapos, syempre, ito yung VM40 natin. So, ito yung possible na parang pwedeng cut muna natin to. I think ito yung parang medyo seryosong version ng Osmo Action 5. Given as well na mag-e-effort tayo slightly sa color grading at sa pag-iilaw. Kasi pwede pa nating ilawan yung background eh. Pwede pa tayong mag-ilaw sa background, pwede pa tayong mag-ilaw sa... Ewan ko, ano pang pwede ma-improve? Marami pa naman. Audio, no problem tayo dyan. Lighting, pwede tayo dyan. Kasi right now, I'm looking for a sit-down setup naman din. The S3 is fine, but you know, parang nakikita ko rin si Action 5 na pwede siya maging sit-down type of camera. It actually depends. Like, for example, pwede tayong gumawa ng review ng A7S III. Now, we have the right cameras to actually assist us para kuhanan ng A7S III. And para ibigay sa inyo yung year-long opinion or review ko ng A7S III without actually having to rent another A7S III para kuhanan yung A7S III. Diba? Ang lupit. Not bad, yeah. Actually happy with how this actually turned out. Siguro, with a bit of color grading, couple of lighting tweaks, it's all gonna sound good. I mean, it's all gonna look good. And probably going to sound good. Yun nga yung chika ko today. Gusto ko i-share sa inyo, Martians, no? Na, as a videographer, professional videographer, parang overexposed pa ako. Wait lang. Parang paso eh. Temporary light setup, no? Super duper dim. Pero, yeah, it's temporary. Nothing too permanent. But yun nga, ito nga yung chika ko. As a professional videographer, Martians, ngayon pa lang ibibigay ko na sa inyo itong advice. Kasi I had this, parang conversation way back then sa isang red flag na tao na gusto kong malaman nyo. I remember having this specific idea na kapag videographer ka, kapag professional videographer ka, if you want to actually meet new people, and if you want to look, well, if you want people to approach you, to be curious about you, the honest opinion that exists is actually, fixing yourself. Wala, naghahanap ako ng lighting eh. Wait lang At binuksan. Grabe. Okay, so what do I mean exactly? Dapat lagi tayong mukhang presentable. At saka dapat, in the most honest way, dapat lagi tayong mabango. Yun. I met a person one time na hindi ko naman alam na fake yung reputation niya, na fake pala yung he's all get up. But he doesn't look presentable. And sinabihan niya ako nun na, ikaw kailangan mong mag-ayos kasi nagpapakilala ka pa lang. Ako, hindi ko na kailangan mag-ayos kasi kilala na ako. In the end, hindi naman pala siya kilala. More of the story, take it from me. As a professional videographer, syempre hindi lang tayo basta-basta nag-i-invest sa gear. Dapat nag-i-invest din tayo sa damit. Nag-i-invest din tayo sa underwear.
Well, it's the funniest thing to say, honestly. Oh, underwear, mag-invest ka sa underwear. Ayos din pala tong lighting na to. Mag-invest din kayo sa... Teka nga, baguhin natin yung violet. Hindi ko trip yung violet. Alam nyo, Martians, I'm honestly thinking about doing like a mini vlog series. Well, part ng 365, syempre, is yung, alam mo yun, on how you should dress as a videographer. How you should look. How you should smell. Kasi madalas, nobody wants to look bad. Nobody wants to smell bad. Although understandable na yung work natin is really all sweat and grind. Still, dapat natin pangalagaan yung itsura natin, kalusugan natin. Kasi yan yung mga factors na nag-a-attract sa medyo mas higher up na market, so to speak. Honestly, yun lang naman yung honest opinion ko. Kasi kaya ako when I'm shooting, almost every time, since nung nagkaroon na ako ng onting medyo since nung pumasok na yung pera sa isip ko, nung yumabang na ako. No, not that. Simula nung nagkaroon ako ng onting budget para sa, sige, bukod sa may savings ka, syempre, not sometimes, you also have to invest in yourself. Kaya mostly, alam mo yun, sometimes nabili ako sapatos, nabili ako damit, nabili ako ng, brief, bumili ka ng brief, di yan pwedeng apakaganda ng camera setup mo, tapos butas-butas brief mo. Bumili ka rin. Onting self-love din. Although, para sa atin, kung aaminin naman natin, luho na rin minsan ang pagbili ng camera gear. Kasi hodang ginagamit mo siya professionally o hindi, luho na siya. But, of course, as a professional din, clothing is also a must. Look good, smell good. It's also going to attract a lot of people. Like, uy, okay yung videographer na yun. Ang pogi, ganun, ang bango. Dumaan, nag-glide. O, di ba, nag-glide ka. Kahit di na, nagpan ka na lang eh. Or dumaan ka, nag-shoot ka. Maaamoy nila maasim yung videographer. Pwede ba naman yun? Gusto mo ba yun? Yun yung parang, ano ba naman to? Asim naman. Parang ganon. Well, opinion ko lang naman to. Ganon ko siya nakikita kasi ako, honestly, lagi ako nag-aayos pag nag-shoot. Lagi ko minimake sure na nag-deodorant ba? May deodorant ba? Mabango ka ba? Kamusta postura mo? Hindi ka ba mukhang gusgusin? Hindi ka ba mukhang rugged? Though, kahit naman sinasabi nila, kayabangan na lang kung may magsasabi na, wala naman sa itsura yan, nasa galing mo yan. Sige, mag-shoot ka ng walang deodorant ng pawis-pawis na mukha kang basahan. Maganda output mo, pero hindi makakalapit si client sa'yo para sabihin na maganda yung gawa mo. Aapiran mo, sabog. Diba? But all I'm trying to say is, besides all these jokes, maybe you guys can comment down below kung trip nyo lang naman. Humingi ng advice. Well, alam naman natin, we all should wear black. Wear the proper attire. Huwag kang magchichinelas sa shoot. Pag nagchinelas ka, sapakin kita. Pero, alam mo yun, it's one way of leveling up. Showing up for work. It's part of looking your best. Para rin kasi talagang, alam mo yun, sa trabaho natin, uniform. Dapat uniform. And dapat hindi mo na iniisip ko na outfit mo. So, mostly, dapat lagi nakaitim, black pants, depende sa cargo pants. Wear darker tones. Don't wear light tones. Depende sa Ako, I have no right na magbigay ng advice sa mga wedding shooters kasi fit nila yan. But ako, sometimes yung fit ko, I try to go low colors and alam mo yun, mga malalambing na kulay pero kalmado lang pero hindi masyadong, catchy sa mata. Ang weird that I have to, I don't know, it feels weird na ito yung niche na hindi ewan ko kung meron bang niche na ganito, for sure someone's gonna be commenting down below na, meron gantong videographer nag-a-advise ng damit. Tito Mikey, ganun, kahit di ng videographer. But, yun nga, siguro we should start something like, what should you properly wear and how should you properly smell? I don't know when, di ko alam kung paano, but I'll figure it out. Na-share ko lang naman sa inyo, and ito na nga, big shoutout sa lahat ng Martians na nag-comment sa video natin, at kung nakarating kayo sa part ng video to, alam nyo na, I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. I hope you guys enjoy this or actually like this little setup na nagawa natin. Yun, I actually love how you guys are really engaged in all the videos that we're so, big shoutout mo tayo sa mga Martians na nag-comment sa video natin. Nung nagamit natin sa tubig yung Action 5. So, shoutout kay Yapa Print. Fuji Canon sticker, feel ko mauubos. Sobrang iconic para sa akin. Thank you very much. Thank you very much sa amin, sa team namin, sa team ni Diego Diamante, sa puso ni Diego Diamante. Maraming salamat sa iyo. Shoutout din kay Kuel TV Qatar, full watch pati bakod idol. I don't know what
he just said, but yeah. John Ong 4641, ano keyboard mo, sir? Yan. Mag-marathon ka kasi ng 365. Pero, Royal Clutch, yung keyboard ko. Yun lang naman, Royal Clutch. Yun, Royal Clutch, yung keyboard ko. Shoutout din kay Ray Alegre. Boss, pag nag-shoot ka ng Action 5 Pro, nakadilag ka, yes. Sana guys, no, sa mga nanonood ng vlogs, you can watch all the previous videos, simula ng unboxing nito. Technically, parang bin-breakdown ko na rin yung review ng Action 5 per day. So, iniisip ko kung gagawa pa ba ako ng review. Boss, pa nag-shoot ka ng Action, nga, nakadilag nga ako, 3 beses niya tinanong. Salamat sa review idol, pahingi ng link TY, Rosales, Jeremia. Wow, waterproof talaga yung mic lang, kung nasa tubig konti, mahirap narinig. TTBU1. Okay, yeah. So, dito ko na muna siguro tatapusin itong vlog. Sa pagtatapos, that is for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And, yun lang naman. Super happy ko lang today. Super blessed natin this month. Super duper thankful ako para sa inyo. As in, every day, all 300 of you, paabuti natin ng 1,000 views na next. Yun yung next goal natin. But, you know, yeah, really happy for you guys. I mean, really happy, honestly. Iba yung feeling na pinapanood nyo tong vlog despite the fact na it's the vlog. This is the vlog. This is 365. Ako yun. Marco Mars. Sa mga baguhan po dyan na napadpad sa channel na to, my name is Marco Mars. I'm a professional photographer, sometimes photographer. I'm a professional videographer, content creator, and ang memes na nagpauso ng Baby Don't Hurt Me ng videography, photography industry. Pero yung Baby Don't Hurt Me originally kay Michael Hearn. But ako yun, I'm the guy who reacts, who smiles, who laughs at almost every single funny post on Facebook na, ewan ko ba't may na-offend. But yun, ako yun. Don't forget nga pala na i-ring yung notification bell para notified kayo. Araw-araw, sa upload natin, regardless of the time, I'll still do my best na makapag-upload ng 8 a.m. Yeah, I really have to do my best. But if medyo parang may nangyayaring like work, most probably gabi or kinabukasan ng morning, and then probably 2 vlog. So, I'll see you guys tomorrow. Peace. Vamonos, baby, vamonos. Vámonos, baby, vente, vámonos. Vine solo al party y me voy con 2. Hey, vámonos, baby, vente, vámonos. Haz amigos porque no le gusta el patrón. Hey.